welcome na naman kayo sa channel ko ngayon. Ngayong video na to isishare ko sa inyo about naman sa mga thermal sensors. Ba't ibang klase to? Mayroon tayong thermal fuse, thermal switch, thermal regulator. Then yung ginagamit naman natin sa mga electronics is temperature sensors naman yon. Mga dumadaan naman siya sa electronic. Pero ito pwede rin nating gamitin. Maliban lang dito sa isa na to, yung thermal fuse. Ito ngayon yung ipapaliwanag ko sa inyo, yung function ng thermal fuse na to at kung saan natin siya kadalasang makikita. Okay? Yung thermal fuse na to is lagi natin itong nakikita sa mga motor, lalong lalo na sa motor ng mga electric fan. Then sa mga single phase motor din makikita rin natin to, yung maliliit lang, ginagamit din to. Ang function nito is para maprotektahan yung mga motor o yung mga appliances. Nakikita rin pala natin to sa mga rice cooker, hindi lang pala to sa mga motor. Rice cooker din, then minsan sa mga electronic device din nilalagay din to, basta medyo mainit na yung kinokontrolan nila. Okay? Yung function ng thermal fuse na to is magka-cut off siya. Mayroon siyang katulad ng ordinary fuse, mayroon siyang fusible length na kapag umabot siya sa rated temperature, nakakayanin niya, is kusa siyang mapuputol. Then hindi natin siya pwedeng ma-reset katulad ng thermal switch. Kailangan natin siyang palitan ng bago. Okay? Halimbawa, electric fan nyo, hindi pa sunog yung coil. Kung mapanood niyo yung isang video ko about sa electric fan, hindi pa sunog yung coil, okay naman yung capacitor, okay naman yung mga contact ng switches, walang ibang problema. Ito yon ang problema na nakakonect doon. Hindi lang ganito yung klase niya. Mayroong klase na parang mylar capacitor siya na medyo malapad lang, pero siya yon, thermal fuse din yon. Okay? Then kung sa mga rice cooker din naman, ito natanggal ko to sa rice cooker. Din yung iba sa mga electric range, yan, kailangan yung cable rin gagamitin natin is yung mga high temperature cable din. Yan, katulad na yung tawag dito is Radax cable, Radax wire, na mayroon siyang asbestos insulation. Ayan, yung pinakabalat niya is asbestos, kaya kahit gaano kainit hindi siya masusunog. Din yung wire niya sa loob is special wire din, hindi siya basta-bastang matutong ng init. Okay, mas maputol na lang to yung sensor na to, yung wire hindi pa rin nasisira katulad nito. Okay, then paano natin i-tester to? Kailangan lang testerin to kabilaan kung gumagana pa siya. Continuity niya okay pa, yun lang siya. Ayan, konektado pa siya, meaning okay pa. Ayan, kinahoy ko lang siya sa nasirang rice cooker. Okay, sa sunod ko namang video, i-share ko naman sa inyo yung yung temperature thermal switch. Thermal switch, then thermal regulator, then sa sunod naman temperature sensors. Baka gawan din natin ng video. Okay, salamat para sa panunood, then sa sumusubaybay sa maliit na YouTube channel ko. Patuloy lang kayo sa pag-subscribe, din manonood kayo, baka sakaling may makita kayo dito sa ina-upload ko na kakailanganin ninyo.
makunan ninyo ng konting ideya. Okay? Kung lalong-lalo na kung hindi pa ninyo na-encounter, baka sakaling may upload ko dito sa mini channel ko, makakatulong ng konti. Okay? Salamat sa panood.